Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang kwento-wento ni Puss in Boots, ang pusa na may magical boots. Hello, mga kabulilit. Ready na ba kayong kilalanin ang pinakaastig na pusa sa buong fairytale universe? Ito si Puss in Boots, ang pusa na hindi lang matalino at makulit, pero may kakaibang kwento. May magical boots nga ba siya? O diskarte lang? Abangan yan hanggang sa dulo dahil may matinding twist sa kwento. Let's go! Okay, mga kabulilit, simulan na natin ang epic adventure ni Puss in Boots. Si Puss ay isang pusa na napaka-stylish. Imagine, mga kabulilit, kumpleto sa forma, sombrero, kapa at syempre, ang kanyang iconic boots. Pero ang boots niya hindi lang pamporma. Sabi ng iba, magical daw ito. Totoo kaya? Unang misyon ni Puss, tulungan ang kanyang amo. Isang araw, ang amo ni Puss na si Juan ay nalaman na minana niya ang isang pusa. Mga kabulilit, pusa ang kanyang minana. Pero hindi siya ordinaryong pusa, ha? Matalino at may malasakit kay Juan na sobrang hirap ng buhay. Kaya sabi ni Puss, huwag kang mag-alala, amo. Ako ang bahala. Ang una niyang plano, makipag-usap sa hari. Pero syempre, hindi basta-basta makakalapit ang isang pusa sa hari. Kaya gumawa ng paraan si Puss. Nagdala siya ng mga regalo, mga huling hayop na kunwari, galing sa kanyang amo, si Marquez de Carabas. Ang unang encounter kay Hari. Aba, natuwa ang hari. Naging interesado siya kay Marquez de Carabas at gusto niyang makilala ito. Kaya sinabi ni Puss kay Juan na sumunod sa plano. Dinala niya si Juan sa ilog at pinahubad ang damit nito. Nang dumaan ang hari, sumigaw si Puss ng tulong. Ang amo kong si Marquez de Carabas ay ninakawan habang naliligo. Siyempre, tumulong ang hari at binigyan si Juan ng magagarang damit. Astig, di ba? Pero teka, hindi pa natatapos ang plano ni Puss. Ang hari at ang carriage ride. Hindi lang yan. Sinama pa ng hari si Juan sa kanyang carriage para mag-tour sa kaharian. Habang nasa biyahe, tumatakbo si Puss sa unahan para sabihan ang mga magsasaka. Kapag tinanong kayo kung sino ang may-ari ng mga lupain na ito, sabihin niyong kay Marquez de Carabas. At dahil takot ang mga tao sa matalas na ngipin ni Puss, sumunod sila. Naku, mga kabulilit, ang hari ay lalong napabilib. Sabi niya, napakayaman pala ng Marquez na ito. Pero ang tanong, hanggang kailan tatagal ang panlilinlang? Ang higanting kalaban. Ngayon, kailangan ni Puss na hanapin ang pinakamahirap na parte ng plano, ang kastilyo ng isang higante. Alam ni Puss na mayaman ang higante at may malaking kastilyo. Kaya, pumunta siya sa kastilyo at kinausap ang higante. Sabi niya, narinig ko na ikaw ang pinakamakapangyarihang nilalang. Totoo ba? Pinakita ng higante ang kanyang magic, kaya niyang mag-transform sa iba't ibang hayop gaya ng leon. Pero alam ni Puss ang kahinaan nito. Sabi niya, kung kaya mong maging leon, kaya mo rin bang maging daga? At syempre, nag-transform ang higante. Ayun! Nang maging daga ang higante, kinain siya agad ni Puss. Boom! Ang kastilyo ay napunta kay Juan o kay Marquez de Carabas. Masayang ending. O hindi? Nang makita ng hari ang kastilyo, lalo siyang humanga. Binigay niya ang kamay ng prinsesa kay Juan. Happy ending, mga kabulilit. Pero teka, tanong, ano kaya ang susunod na adventure ni Puss? May sikreto pa kaya sa kanyang boots? Bago tayo magpatuloy, challenge time.
Mga kabulilit, kung ikaw si Puss in Boots, anong gagawin mo kung makakaharap mo ang isang higante? At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Let's go, mga kabulilit! Sa wakas, mga kabulilit, naging matagumpay si Puss sa kanyang plano. Ang hari ay napahanga sa yaman ni Marquez de Carabas at sa sobrang tuwa, inimbitahan pa niya si Juan at Puss na magdaos ng malaking handaan sa kastilyo. Pero alam niyo ba? Habang lahat ay masaya sa pagdiriwang, si Puss ay tahimik na nakangiti sa isang tabi. Ano kaya ang iniisip niya? Habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Juan si Puss na tila napapagod. Nilapitan niya ito at nagpasalamat ng husto. Sabi niya, Puss, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang tagumpay na ito. Sagot naman ni Puss, Amo, sapat na sa akin ang makita kang masaya. Pero tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay nasa diskarte at tapang ng loob, hindi lang sa mga bagay na materyal. Sa kabilang dako, mga kabulilit, may isang misteryosong, matandang babae na lumapit kay Puss sa gitna ng kasiyahan. Sinabi niya, ang boots mo, Puss, ay hindi lang basta boots. Ang magic nito ay nagmumula sa kung gaano kakagaling gumamit ng diskarte at talino. Pagkatapos ng kasiyahan, muling naglakbay si Puss, kasama si Juan at ang prinsesa. Sa kanilang paglalakbay, nagkwento si Puss ng mga bagong plano at ideya kung paano nila mas mapapaunlad ang kanilang kaharian. Sabi niya, ang buhay, mga kabulilit, ay parang boots, kailangan mong i-adjust at panatilihing malinis para magamit ito sa tamang direksyon. Ano kaya ang susunod na adventure nila? Mga kabulilit, hindi ba't nakakabilib ang diskarte ni Puss? Pero tanong, kung ikaw si Juan, kaya mo bang pagkatiwalaan ang isang pusa sa ganitong klase ng plano? Baka ang susunod na kwento natin manggaling sa ideya nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para mas marami pa ang makasama natin sa Bulilit Channel. Kita-kits sa susunod na kwento, mga kabulilit.